Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Balikan natin itong Bagyong Goryo na may international name na Podul. Ito pong Bagyong Goryo ay napapanatili ang kanyang lakas na nasa typhoon category na may taglay na lakas na hangin na umabot sa 120 km per hour malapit sa kanyang gitna, at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 150 km per hour. Ito po ay nandito na sa itaas na bahagi or medyo malapit na dito sa extreme northern Luzon, at yan po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 440 km east ng Ipet, Batanes. So yan po ay kumikilos pakanluran patungo dito sa area ng eastern section ng Taiwan. Ngayon silipin natin ito ang official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong may international name na Podul, ang Bagyong Goryo. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para dito sa Bagyong Goryo. Ito pong Bagyong Goryo ay inaasahan natin na pinakamalapit sa ating landmass or sa mga isla na parte ng Pilipinas bukas ng umaga hanggang bukas ng hapon. So bukas ng hapon or tanghali, yan po ay posibleng mag-landfall na dito sa eastern section ng Taiwan. So medyo bumaba po yung ating tracking dyan at maaaring makalabas din ng hapon dito po sa ating Philippine Area of Responsibility. Meron tayong inaasahang paghihina niyan kapag tumama na po yan dito sa may area ng Taiwan. Pero babaybayin po niyan itong taas na bahagi ng karagatan ng West Philippine Sea patungo dito sa area ng China. So dahil mas mababa yung ating track nitong bagyong si Goryo, yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin na panganib na lakas ng hangin na malapit sa gitna ng bagyo ay hindi naman pa rin natin inaasahang mag-landfall or tumama sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Pero yung kanyang outer rain bands at yung kanyang wind field ay sasabit dito sa extreme northern Luzon. So may mga nakataas tayong tropical cyclone wind signal dyan. So may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 ang Pag-asa. Dito po, particularly sa area ng Batanes. Kasama po dyan ang Itbayat. Yan po ay parte ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, signal number 1 pa lamang po yan. Pero maaari pa yung tumaas habang lumalapit. Ito pong bagyong si Goryo bukas ng umaga or early morning bukas. So maaaring madagdagan yung ating tropical cyclone wind signal dyan. Pero again, wala tayong inaasahang immense o malakas na paghila nito sa ating habagat o southwest monsoon. Meron pa rin tayong habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Pero mga possible scattered o kalat-kalat na pagulan lamang ito, hindi kagaya ng nakaraang nating habagat episode na nagdala ng malawakang pagulan. Pero again, kapag nakakaranas po tayo ng thunderstorms, doble ingat pa rin po tayo dahil short-lived o maiksing mga pagulan yan, pero biglang buhos. Kaya nagpapabaha pa rin po, especially sa mga low-lying areas. Ngayon, silipin na natin yung ating pangkalatang lagay ng panahon dahil dito sa binabantayan nating Bagyong Goryo at sa epekto ng habagat at southwest monsoon. So ngayon, ito po yung ating satellite image para sa mga kaulapan na bumabalot sa malaking bahagi ng ating bansa at sa Bagyong si Goryo. Again, nandito po ang Bagyong Goryo sa itaas na bahagi ng ating bansa. So medyo compact din po na bagyo ito, medyo maliit yung kanyang sirkulasyon. Pero again, ito pong mga kapal na kaulapan na nasa panglabas na rain bands o yung outer rain bands ng Bagyong Goryo ay posibleng sumabit dito sa area ng Batanes. Yan po ang areas ng extreme northern Luzon. Meron din tayong inflow ng hangin dyan, so meron din tayong mga possible na bukod sa malalakas na pagulan or mga katamtaman hanggang sa kuminsan malakas na pagulan, meron din tayong mga possible na pabugso-bugsong hangin dyan, particularly bukas ng umaga habang kumikilos pakanluran or papunta dito sa areas ng eastern section ng Taiwan. Ito pong Bagyong Goryo. Maliban dyan, meron din po tayong habagat o southwest monsoon, pero again, hindi po kasing lakas itong mga nakaraang habagat episode. Ito pong ating habagat ay mga nagdadala po ng mga possible na scattered o kalat-kalat na pagulan, particularly dito sa western Visayas, kasama na po dyan ang Negros. Ito pong western section ng Mindanao, kasama po dyan ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, maging dito sa BARMM, kasama na po dyan ang northern Mindanao, maging dito sa ibabang bahagi ng Palawan. Ang malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaasa pa rin po ng maliwalas na panahon at maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali, pero pagsapit ng hapon, aktibo po yung mga thunderstorms natin o yung ating mga afternoon showers at thunderstorms, gaya ng nararanasan natin sa ilang bahagi ng ating bansa. Magpapatuloy po ang ganitong klaseng panahon hanggang makalabas na ang Bagyong Goryo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, although scattered o kalat-kalat lang yung ating mga pagulan, mag-ingat pa rin po tayo kapag nakakaranas tayo ng mga thunderstorms dahil possible pa rin po yan magpabaha, especially sa mga low-lying
areas. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa Bagyong Goryo. Balikan natin yan bukas. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.